Bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa 5 nating kababayan. Unahin ko to ako si Dondon. Kuya Pinong, pa-shoutout ulit sa next video mo. Ang tagal ko nang hindi na shoutout. Waiting pa rin ng employer. Pati din sa asawa ko kasi inaabangan namin palagi vlog mo. Lalo na kapag Biyernes na nag-grocery ka. Shoutout sa asawa mo kabayan si Lisa Lee. Shoutout sa iyo kabayan. Pangalawa ay si Mr. Bean TV. Shoutout Nick Video Kuya Pinong. Pwede din ba sumali sa mga baseball game sa Korea kapag nandyan na? Hindi ko alam tungkol sa baseball game kabayan. Ang alam ko dito ay pwede sa volleyball o kaya sa basketball. Pagdating sa baseball ay hindi ko alam kabayan. At shoutout sa iyo kabayan. Pangatlo ay si Ronaldo Kabakungan. Pa-shoutout Kuya Pinong, palagi ko po pinapanood yung mga videos mo. Salamat sa suporta kabayan at shoutout sa iyo. At sunod ay si Jeffrey Miseyas. Pa-shoutout Kuya Pinong, shoutout sa iyo kabayan. At panghuli ay si Hero Ulo TV. Pa-shoutout po Kuya Pinong, waiting po ako sa exam. Intay-intay lang exam, intay-intay lang kabayan. Baka siguro mga next year na exam at aral-aral mo ng mabuti. Sibagan sa pag-aaral para malaki ang tsansa na pumasa sa IPS topic exam. Ang video ko ngayon ay tungkol sa nung first time ko palang pumunta dito sa South Korea nung 2017. I-share ko sa inyo kung ano yung naging karanasan ko simula nung sinundo ako ng amo ko doon sa training center sa Ansong. Ito yun, syempre kahit tayo may alam sa Korean language ay iba pa rin talaga yung kapag kausap mo na ng personal yung mga Koreano. Talagang halos mabablock out ka pag first time mo pa lang kasi kinakabahan ka nga. Yun, sinundo ako ng tauhan ng amo ko. Hindi mismo yung amo ko yung sumundo sa akin. At yung tauhan niya dito sa South Korea, sa company niya, at siguro mga 11 a.m. 11 a.m. ako sinundo dun sa at kinakausap niya ako ang wala talaga akong maintindihan. Saka isa pa nung time na yun ay talagang wala akong kumbaga ang tagal ko nang tumigil sa pag-aaral at sa pagbabasa ng Korean language kasi nga 1 year in 3 months akong naghintay ng employer at tinamad na rin akong magbasa-basa at talagang pagdating ko dito sa South Korea ay halos zero wala talaga ako halos maintindihan. Ganun talaga. At yun, kumbaga ang naintindihan ko lang na sinabi niya sa akin ay kung ano daw yung pangalan ko, Irom. Irom Muya, anong pangalan mo? Ayun, yun lang yung naintindihan ko. Tapos yung mga ibang sinasabi na niya, ay hindi ko na halos maintindihan. Sign language na lang kami. Sabi niya, yung bag ko raw nasaan, yun. Tinuro kong nasaan at tinulungan niya akong buhatin, pati yung malita ko. At ito talaga yung nung iniisip ko na nung nasa biyahe na kami, yung mga sinabi niya sa akin, yung pala yun, hindi mo agad siya makukuha ang itatanong niya sa iyo kung anong pangalan mo, kung kasal ka na, kung may anak ka na, kung ilang taon kang nagtrabaho sa company sa Pilipinas. Yan yung kalimitang laging tinatanong mga kabayan, yung mga naghihintay ng employer. Tandaan nyo yan, yung mga tanong na ganyan. Pangalan mo, ilang taon ka na, kung may anak ka na, may asawa ka na, kung kinasal ka na, yun, ganun lagi. Yan, i-memorize yung mabuti yan. Kasi mas maganda yung kahit paano ay nakakasagot kayo. At ito, nung sinundo na nga ako, pagdating ko dito sa company, at sakto tanghalian nung pagdating ko dito sa company, at dati, ay marami pa talagang Pinoy dito. Walo ang Pinoy na nagtatrabaho dito sa company ng amo ko. At dati pa 'yon. Ngayon ay 2 na lang kami Pinoy kasi yung kabilang company ng amo ko ay isinarado na at ginawa na lang bodega. At dito na lang kami. Diyan na lang sa area na 'yan, diyan. Diyan na lang kaming 2 Pinoy nagtatrabaho. Tapos nung pagdating ko nga dito, kasi doon sa kabilang company ng amo ko, doon sa kabila,
Diyan yung 6 ang Pinoy diyan sa kabila diyan kasi meron diyang painting, aluminum cutting, printing, tapos sa press machine, may grinding. Hindi ako diyan. Dito ako sa kabila kasi yung isang Pinoy dito ay mapipinis contract na nung time na yun at ako yung ipapalit doon. Tapos itong isang Pinoy na nakasama ko, parang medyo hindi ko nagustuhan kasi mahilig siyang mang-trip. Hindi ko alam kung ugali na niya o pinagtitripan niya ako. Kesyo, bago pa lang ako dito sa South Korea, hindi pa ako nakakaintindi halos. Ganun talaga. Kumbaga, hindi ko naman siya sinisisi kung ganun talaga yung ugali niya. Walang ibang dapat sisihin kundi ako kasi hindi ako makaintindi. Pero sana man lang, kung ako yung nasa katayuan niya, nung matagal na ako dito, syempre, sasabihin ko yung mga nalalaman ko, di ba? Kung kunyari, hindi ko maintindihan yung sinasabi ng Koreano, syempre, sasabihin ko kapag hindi ko maintindihan. Ganun talaga dapat, pero wala tayong magagawa doon kasi iba-iba talaga kasi tayo ng ugali. Iba-iba talaga tayo ng ugali, ano. May mga ganun talagang Pinoy, kaya nga sabi ko, habaan ng pasensya. Tapos ito nangyari noon, yung nangyari nung isang beses, patapos na yung oras ng trabaho namin. Siguro mga alas 5 kasi yung out namin sa trabaho dyan ay 5:30. May pumunta na Koreano dito, yung pinaka-supervisor dito sa kabilang company, at parang may sinabi sa kanya. May sinabi din dun sa isang Koreano, siyempre hindi ko maintindihan. Yung pala ay pag-o-overtimein kami dito sa kabilang company. Paglabas daw namin doon, pagkatapos kumain, mag-start daw kami ng trabaho dito alas 6 hanggang alas 9. Yun yung talagang sinabi. Pero hindi ko talaga maintindihan yun nung time na yun. At nung lumabas na yung Koreano, tinanong ko yung kasama kong Pinoy kasi dalawa lang kami dyan sa kabilang company niyan. Sabi ko, ano yung sinabi nun? Mag-overtime ba tayo sa kabila? Kasi parang sinisenyas kasi dito nung Koreano dati, nung pumunta doon Tinanong ko siya kung mag-overtime kami kasi sabi nung isang Pinoy na pinalitan ko, minsan pinag-overtime talaga dito. Wala siyang sinasabi, hindi siya nagsasalita. Siyempre, ayaw ko na rin namang mangulit, di ba? Kasi baka sa mamaya magalit pa. Hindi ko na lang inulit yung tanong, pero wala siyang sinasabi. Hindi siya sumagot. Tinanong ko siya kung may overtime, wala siyang sinabi. Tapos nung pagkatapos namin kumain, pumunta na nga ako ng kwarto. Siyempre, nagpahipahinga na ako. Tapos maya-maya, biglang kinatok ako nung Koreano, nung supervisor dito sa kabila. Sabi niya, hoy! Nagulat ako, sabi ko, labas agad, tinignan ko. May mga sinasabi siya, yagan iso. Ibig sabihin ng yagan, overtime. Yagan iso, may overtime ka, ba't hindi ka pumupunta doon? Siyempre, hindi ako makapagsalita kasi hindi pa ako marunong magkipag-usap. Tapos lumabas na lang ako. Tapos yung isang Pinoy nandun din, kinausap din siya ng Koreano. Kumbaga, ang sabi ng Koreano, ba't hindi nito alam na hindi na lang ako nagsalita. Parang galit pa nga yung Pinoy wala naman tayong dapat sisihin, di ba? Kundi ako kasi hindi ko naintindihan. Pero naman lang sana, maging concern naman sana yung isang Pinoy sa akin kasi bago pa nga lang ako. Sipin mo, nagtanong ako, pero wala siyang sinabi, hindi nagsalita. Ayun, napagalitan ako ng Koreano, pati siya napagalitan. Kasi yung sabi ko, mula yun, hindi ko po alam. Nung tumagal-tagal na nga dito, nung kumbaga siguro mga 6 months na ako dito sa South Korea kasi nung time na yun parang nakakaintindi na ako kasi paulit-ulit halos lang naman yung mga sinasabi nila ng mga Koreano at naiintindihan ko na rin yung iba na sinasabi nila. Ito na nga yung sabi nung isang Koreano, nung supervisor dito sa kabila, yung ang kasama kong isang Pinoy dito na umuwi na sa Pilipinas, may problema talaga. Siya talaga yung may problema. Sabi niya, alam na kasi niya ang ugali nun kasi matagal na rin dito yung Koreano yun, pero wala na rin dito yung Koreano. Kasi nga sinarado na yung kabilang company. Ang sabi nga nung Koreano na yun, may problema nga daw itong isa. Yung may problema. Kasi marami rin siyang Pinoy dito dati na hindi kasundo. Merong isa din may isang nakaaway siyang Pinoy dito
na dati pa noon, talagang ano, talagang halos magpapaluan na sila ng aluminum doon sa loob ng company. Hanggang ngayon nga hindi sila makalimutan ng mga Koreano dito eh. Yung dalawang Pinoy na yun eh. Sa tagal naming nagsama nung Pinoy na yun, doon sa kabidyan sa kabila, hindi kami nag-away noon. Kumbaga hinahayaan ko na lang kasi yung pinalitan kong Pinoy na kasama niya dati diyan, ang sabi niya sa akin nung umalis, sabi niya sa akin, Noy kasi ang tawag nun sa akin nung pinalitan kong Pinoy. Mabait yun. Nasa Pilipinas na. Sabi niya, Noy, kung ano yung makita mong mali, hayaan mo na lang. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya pala, naintindihan ko na yung sinabi niya kasi nung nakasama ko na ng matagal, ganun na nga. Pero, wala namang problema yun sa akin kasi hanggat hindi ka sinasaktan, hindi ka pinipisikal, wala namang problema yun. Kung mga salisalita lang, wala problema yun. Kaya nating pagpasensyahan yung mga ganun kasi may mga Pinoy talaga na mahilig mang trip, ano. Meron nga dyan, pinapatay yung yung kasama kong Pinoy ngayon na bago dito, inabutan niya kasi yun bago umuwi. Isipin ninyo, winter na winter, February ba o January, kasagsagan talaga ng lamig yun. Ang ginagawa na kasi nagsumbong itong Pinoy na kasama ko dito ngayon, nagsumbong sa akin, pinapatay daw yung heater. Napakalamig nun, mga -12, -15, tapos papatayin yung heater. Grabe lamig nun. Hindi na lang siya makapagreklamo, nagtiniis niya na yung lamig. Tapos nung pagbalik ko dito, kasi yung Pinoy na yun na inabutan ko pa rin dito, ang ginawa ko, binubuhay ko yung yung heater. Hindi po pwedeng kasi grabe, grabing lamig nun. Hindi kaya. Sabi ko, ubos na yung laman ng gas. Wala na kaming panglagay na gas doon sa heater namin kasi yung heater namin dito digas. Sabi ko kahit doon sa kasama kong Pinoy ngayon, bakit hindi pa kayo umorder? Ubos na yun, wala na tayong gagamitin. Sabi nung isa daw, kailangan daw magtipid. Grabe, bakit ka magtitipid samantalang monthly ka naman kinakaltasan? Bakit kailangan mong magtipid? Kasi kahit naman marami yung makonsumo mo na gasolina, na gas, sa loob ng isang buwan, ay ganun pa rin naman yung binabayaran namin. Kaya iniisip ko, bakit kailangan magtipid? Nung nakaisang taon na ako, ayun na, nalaman ko na yung mga away-away nila dito, kung sino yung nagpipiling boss, nagpapalapad ng papel sa amo, ayun. Ganun talaga, kaya nga sinasabi ko, kailangan ay habaan ng pasensya. Nagkwento nga yung dating Pinoy dito na umuwi na sa Pilipinas na yung isa daw ay hinabol nag-away dito sa kabilang company, anim kasi Pinoy dyan dati, nag-away, hinabol at papaluin daw ng aluminum. Yung isang Pinoy tumakbo doon sa opisina dyan, tumakbo sa taas. Naghabulan sila, kaya talaga, grabe talaga dito nung dati. Nung unang dating ko dito, unang pasok ko dito sa company na to, meron talagang isang Pinoy, yung isang Pinoy talaga na yun talaga aayos talaga yun. Yun yung pinalitan ko. Nagkasama kami nun dito sa company, dito sa kabila. Siguro mga 6 months o 7 months na lang kasi siya yung papalitan ko, pauwi na siya. Pagpasok ko pa lang dito sa company, pagbaba ko pa lang dun sa sasakyan, binuhat niya na agad yung malita ko, tinulungan niya ako doon. Kasama ko kasi sa kwarto. Ito yung matindi nun. Yung sa kwarto namin na yan ngayon, dyan sa 2 kwarto na yan, ang Pinoy dyan ay 6. At 3 sa isang kwarto, kaya parang sardinas talaga kami nun. Pero sa akin naman, okay lang naman kasi basta makapagpahinga lang ay okay naman. Saka dun sa kabilang kwarto, sa kwarto na nalipatan ko, ay walang maingay talaga. Pag may alam ko na natutulog na yung dalawa at tumawag yung asawa ko, siyempre, para hindi ka makaistorbo, lumalabas ako. Dito ako sa labas na ipag-usap sa asawa ko. Tapos yung isa naman, si Jeff, yung pinalitan ko nga, yung maayos, yung magandang ugali, lagi yung naglalaro ng PS4. Ang ginagawa naman niya, para hindi siya makaistorbo, naka-headset siya habang naglalaro. Kaya wala ka talagang maririnig. Minsan, inaabot siya maglaro, mga alauna, lalo pag walang pasok, mga 2:00 ng madaling araw. Pero okay lang yun kasi hindi naman siya nakakaperwisyo.
Tapos may isang Pinoy na nagalit sa akin dito dati kasi nga parang ang gusto kasi niyang mangyari kung ano yung gagawin niya ay gagawin ko rin. Lagi niya akong niyayaya sa mag-basketball kasi mahilig mag-basketball. Minsan sinasamahan ko siya. Hindi naman ako marunong maglaro ng basketball. Niyayaya niya ako, sabi niya, Noy, sama ka sa akin. Di sumasama naman ako. Tapos, ayun, pagkatapos ng laro, gala-gala kami kung saan-saan. Dito, malapit lang dito. Tapos, pag magyayaya siyang mag-inom, naging pag-inuman ako. Siyempre, kailangan din kasi makasama ka eh. Tapos, nung tumagal-tagal na, pag niyayaya niya akong pumunta ng basketball court, tumatanggi na ako kasi pagkagaling sa trabaho, gusto ko magpahinga. Siyempre, pahinga, galing mo sa trabaho, tapos malimit kasi siyang mag-inom ng alanganing araw. Sabi ko, pwede akong mag-inom pag walang pasok kinabukasan. Sabi ko, pwede mag-inom ako pag Biyernes ng gabi kasi Sabado at Linggo walang pasok. Diyan talaga ako nagshashot, pero konti lang. Ay sila kasi, ang gusto nilang inuman ay yung magdamaga na wala na halos pahinga, naabot ng madaling araw. Kaya minsan ay tinatanggihan ko siya. Tapos doon na siya nag-umpisa na mainis sa akin hanggang sa hindi na niya ako inimikan. Masama yung loob niya sa akin. Pero sa akin, wala nang problema. Hindi ako galit sa kanya. Basta ako, hanggat kaya kong makisama, makikisama ako. Pero kung mapiperwisyo naman yung katawan ko at kumbaga kung ang gusto niyang mangyari kasi kung ano yung ginagawa niya ay gagawin ko rin. Ay hindi naman po pwedeng ganun. Pangit naman yung ganun. Kaya hindi niya ako inimikan, hindi ko na rin siya inimikan. Siya galit sa akin, pero hindi ako galit sa kanya. Kasi ayaw ko rin namang makipag-away. Kung ayaw niya akong imikan, hindi ko rin siya imikan para tapos na. Dalawang Pinoy yun sila dito na hindi ko hindi ko gusto. Pero yung 4 na Pinoy dito, talagang kasundo ko yung mga yun. At hindi sila namimilit. Kumbaga niyaya nila akong mag-inom, tumanggi ako, walang problema sa kanila. Ang pag-inom ng alak ay wala namang pilitan yan. Kung gusto, tumagay. Kung hindi, okay lang. Yung Pinoy na kasama ko dito ngayon, hindi siya nagiinom ng alak. Kaya hindi ko siya niyayang mag-inom. Pero wala kaming problema, kaming dalawang Pinoy dito. Hanggang sa tumagal na, yung supervisor dito sa kabila ay naging ka-close ko na. At kapag may overtime, ay tinatawag niya ako lagi dun sa kabila para mag-overtime dito. Tatawagin niya ako, magbunot ng damo dito sa area na to. Kumbaga naging close kami nung Koreano dito sa kabila. At one time nga nung holiday yata yun, parang Chuseok. Siguro mga 1 linggo kami walang pasok. Red calendar, holiday, Chuseok. Tinanong niya ako kung ano daw yung gagawin ko sa Chuseok kasi walang pasok. Sabi ko, yung bike ko kasi, tawag dito, sira na yung 2 gulong at ipapaayos ko, pupunta ako ng shop, yung mga nag-aayos ng bike, papalitan ko ng gulong. Tapos sabi niya, wag mo nang ipaayos, itapon mo na yung bike mo na yan kasi may bike daw siya na hindi na ginagamit. Bike nung anak niya na hindi na ginagamit at naka-stock na lang dun sa bahay nila. Sabi ko, sige, hindi ko tatanggihan yan. Sabi niya, dadalhin daw niya kinabukasan. Ayun, dinala nga niya kinabukasan. Tapos sabi nung isang Pinoy, itong isang Pinoy, yung taga Batangas, kasundo ko yun, wala kang problema nun. Mabait yun. Sabi niya, Noy, puta, ang tagal-tagal na namin dito sa South Korea. Sa'yo pa binigay yung bike na yun. Ang ganda pa talaga ng bike, yung ginagamit ko ngayon. Wala tayong magagawa, alang namang tanggihan ko, di ba? Siyempre, kinuha ko yung bike, tapos nakita nga ako nung isang Pinoy na hindi nag-iimik sa akin. Nung nakita niya yung bike na binigay sa akin ng Koreano, simangot siya. Anong magagawa ko? Binigay sa akin, alang naman tanggihan ko yun, di ba? Basta ito yung masasabi ko sa mga nag-a-apply dito sa South Korea, mga naghihintay ng employer. Pagdating ninyo sa company, ay may makakasundo kayo at hindi makakasundo.
ganun talaga. Kasi hindi tayo pare-pareho ng ugali. Ang importante, walang pisikalan. Kahit okay lang yan, mga salisalita, mga pare-parinig, okay lang yan, baliwalain nyo yan. Kaya nga, sabi ng iba dito, mas maganda pa yung ikaw lang mag-isa sa company or ang kasama mo ay mga ibang lahi. Mas maganda pa daw yung isa kang Pinoy lang sa company. Ito mga kabayan, yung pagkain namin ngayong Lunes ng hapon. Fried chicken. Sarap to mga kabayan, fried chicken na to. Tapos may dessert na dilis na medyo matamis. Kanin. Tapos ito yung masarap mga kabayan. Ito yung pinakagusto ko sa sabaw na niluluto ng tagaluto sa kantin. Ito meron siyang halong tokwa. Tapos merong baka. Ang lambot niyan mga kabayan. Lasang ano to? Lasang nilagang baka pa. Yung ano na yan. Yung pagkakaluto niyan. Sarap niyan mga kabayan. Yan. Fried chicken. Yan. Lambot. Okay. Kain tayo mga kabayan.